Simbolo ng lakas at katatagan ang mga kawayan. Hindi agad napatutumba anuman ang panahon. Tulad ng mga pamilyang aming nakilala sa kagubatan ng Norzagaray, Bulacan. Hihingal ka na? Papagod ka? Pag napapagod ka, anong ginagawa mo? Naaawa nga po ako wala na magawa. Araw-araw nilang hinaharap ang hirap at mga hamon, makaipon lang ng kinakailangang 6,000 piraso ng kawayan. Kasi po pangarap ko din po talaga na makapagtapos ako ng pag-aaral. Pag ako talaga nakapagtapos, titiisin ko po ang hirap para maabot ko lang po yung pangarap ko. Maagang naghanda ang pamilya ni Gary ng kanilang almusal. Kape at isang latang sardinas ang pagsasaluhan ng 6 na miyembro ng pamilya. Ayun po, kumain po tayo. Pagkakain, isinali ni Gary ang natirang kanin sa isang baunan. Ito po yung baon namin. Ganda po kasi kung luto na at hindi na magsalo-luto doon. Ano pong babaunin nyo? Ayan, sardinas po. Kung minsan naman po, kung kasama po namin na wala rin baon, share-share na lang po kami riyan. Kakaawa naman po yung mga kasama namin kung uuwi pa, malayo. Kasama nga alis ni Gary ang kanyang pangalawang anak na si Alden, 11 taong gulang. Pero hindi eskwelahan ang kanilang destinasyon, kundi sa isang masukal na kagubatan para magbungkawi o magtabas ng mga kawayan. Punta po tayo sa Rasi, tataga po ng Bukawi. Malayo pa po. Mga ilang oras kang maglalakad? Pero kung sa amin naman po, yung dire-diretso, wala pa naman po isang oras. Bago makarating, kapansin-pansin ang ilang bugkos ng kawayan na inipon sa isang tabi. Kahapon namin kinuha po iyan, Nakailan kayo kahapon? 130 po ito. Ito po naman po lahat na ito. Kailangan nilang makaipon ng 6,000 piraso ng kawayan para maibenta sa isang buyer. Ang halaga, 4 hanggang 10 piso kada piraso, depende sa sukat. Pero malayo pa ang kanilang bubunuin. Kaya wala nang inaksayang oras sina Gary at Alden. Gamit ang itak, isa-isang tinabas ni Gary ang mga sanga at dahong nakaharang sa kanilang daraanan. Matapos ang halos kalahating oras na paglalakad, narating ng mag-ama ang gitna ng gubat. Para makarami, agad na humiwalay ng pwesto si Alden. Sa ganitong paraan daw kasi mas mapapabilis ang kanilang pagbubungkawi. Doble ingat ang ginagawa ni Aldin habang nagtatabas ng kawayan.
Isang maling hakbang kasi, maaari siyang mahulog sa isang bangin. Sinimulan na rin ni Gary ang pagtatabas ng mga kawayan na bungkawi kung tawagin. Madalas daw ginagamit ang mga ito sa paggawa ng kubo, upuan, higaan at bakod. Yan po kasi, maganda po kasi ito. Kung minsan, nabubuhay pa po ito. Kung sinabi mo naman po niya kung buho, ibang klase naman po yun, buho. Yung parang kawayan siya, kaya lang maliit po siya sa kawayan. Ito naman po, kasi, makapal po kasi ito. Hindi po ito lumalaki ng... Ganyan lang talaga ang itsura niya. Kung minsan, lumalaki rin hanggang maliit lang po sa braso. Maingat na tinataga ng mag-ama ang bawat kawayan para makuha ang tamang sukat na hinihingi ng buyer. 3 pong klase po eh. Kung may 7, may 8, tapos 12. Kwento ni Aldin, 10 taong gulang siya nang magsimulang magbungkawi. Ang gusto ko lang po magpumungkawi po. Sa kabila ng kanyang murang edad at payat na pangangatawan, mabilis ang kilos ni Aldin sa kawayanan. Ito lang daw kasi ang naisip niyang paraan para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya. Parang katulong po ako nanay po. Parang kabili po ng pagkain namin. Makailang ulit na rin daw siya nasugatan habang nagbubungkawi. Saan ka nasugatan? Dito ka lang po. Saan? Ito po. Kamay, kumisang po sa paa ko. Anong nangyari dyan? Naiba po ng buho. Matapos ang mahigit 3 oras na pagbubungkawi o pagtatabas ng kawayan, nakaipon ng 13 piraso ng kawayan si Aldin. Pagsasamahin nila ang mga natabas na kawayan sa itatali gamit ang mga baging. Maingat nila itong papasanin sa kanilang balikat pababa ng gubat. Mabigat po ba? Ayan, at sakit ba rin sa balikat. Pero kung kay kilohin po, baka mga 50 po siguro. Yan, bigat na yan. Ayun, masakit. Siya halos parang babao na po itong piraso niya ito. Dahil sa bigat ng pasan-pasang kawayan, hindi na kinaya ni Aldin ang mga kawayang halos doble ng kanyang bigat, kaya sandali silang tumigil para magpahinga. Hihingal ka na? Papagod ka? Pag napapagod ka, anong ginagawa mo? Mamay na po. Ngayong araw, 130 piraso ng kawayan ang naipon ng mag-ama at ng iba pa nilang kasama. Kung tutuusin, pwedeng kumita ng 24,000 pesos o higit pa ang grupo ni Gary kapag nakumpleto nila ang mahigit 6,000 piraso ng kawayan na order ng buyer. Pero paghahati-hatian pa raw ito ng grupo. Pero dahil marami pa ang kulang, hindi agad mababayaran si Gary. Sa loob ng halos 2 taon, ito na ang nagsilbing silid-aralan ni Aldin. Nasa grade 10 na sana siya ngayon pero natigil siya sa pag-aaral nung nasa unang baitang. Gusto ko po mag-aral. Pangarap kasi niyang maging isang guro balang araw. Para makatulong po. Nakatulong sa... Tao. Naaawa nga po ako wala na magawa. Yung pangarap ko, makapag-aral lang sila, ayos na. Kung ano man ang pangarap nila, kung lalo may pinag-aralan sila.
Kinabukasan, muling bumalik sa gubat ang mag-amang Gary at Aldin. Kasama na nila ang nakababatang kapatid ni Aldin na si PJ, 9 na taong gulang. Sa pagkakataong ito, ibang bahagi naman ng gubat ang susuyuri nila. Kailangan daw kasi nilang habulin ang 6,000 piraso ng kawayan na order ng buyer. Mga ilang piraso pa kulang natin, kuya? Marami pa. 50 kasi po yung tali eh. Para bilang na rin niya. Kung sinabi niya, ilang tali niya eh yung bukawi. Per tali na lang bigyan. Kaya ang grupo tulong-tulong sa pagtatabas. Tali at pagpasa ng bungkus-bungkus na kawayan. Saka ibinaba mula sa gubat. Nang makarating sa patag, isa-isa nang binilang ng grupo ang mga natabas na kawayan. Humigit sa 1,000 sa aming grupo lang po. Eh yung isang grupo, awan niya lang po kung madadala nila lahat yung 1,500 raw yun. Pero ang problema, mahigit 2,000 piraso lang ng kawayan ang naipon nila. Ibig sabihin, hindi nila naabot ang hinihinging target ng buyer kaya hindi pa raw ito maaaring kunin at maibenta ngayong araw. Talaga may panghihinayang po yun dahil kasi ako po gusto ko na nga po sanang mabinta na. Sa Biyernes, may hahatid ko na po yung mga anak ko at makakapag-aral na po sila sa Lunes. Pero dahil wala nang panggasto sa mga susunod pang araw, sinubukang makiusap ng grupo na ibenta na sa buyer ang mga naipong kawayan. Pero ayon sa buyer, malaki raw ang malulugi sa kanila kung hahakutin ng mas maaga ang mga order na kawayan. Aabot daw kasi ng 3,000 piso ang gasolina ng truck papunta sa lugar ni Gary. Dahil nung una po, nagbigay po sa akin ng 500. Ang balak ko po, 500 uli ang hiramin ko sa kanya. Ay, paano kung hindi siya pumayag na magpahiram sa iyo? Wala po akong magagawa dahil po siya po ang mamili hintay na lang po ako na kung anong araw yung kuha niya, makompleto namin yung buho. Sa parehong gubat, nakilala din namin noon ang magkapatid na sina Hillmark, 12 taong gulang, at Annalisa, 21 taong gulang. Pangtulos po nila sa mga sitaw, yan yung mga humahaba pong mga halaman. Yung iba din naman po, pinambabakod din po nila. Nailalagay din naman po namin ng 100 peraso po. Kasama nila sa paghahanap buhay sa gubat ang kanilang ama na si Egay at ina na si Lucinda. Kanya-kanyang pwesto ang buong pamilya sa paggagapas ng mga kawayan. Kung ganito kalalaki, 3 piso po ang isang piraso, city ang haba. 50 piraso yung isang bigpis ng ganito kalalaki. 3 piso naman kada piraso ng kawayan ang presyuhan ng buyer ni na Lucinda. Humihirit pa ho sana kami ng dagdag. Ay, ang sabi ho niya sa amin, kung magre-reklamo pa daw kami, maghahanap pa kami ng kadagdagan pa doon sa 3, ibinta na lang daw namin sa iba. Wala naman ho kaming alam na bintahan na iba kung hindi siya laang. Kaya nagtiis na ho kami doon sa 3. Pero kapansin-pansin na maingat si Annalisa habang naggagapas ng kawayan. Dito namin napag-alamang 2 buwang buntis na pala siya sa kanyang pangalawang anak. Medyo mahirap pero kinakaya naman po. Kasi nandyan po yung mga magulang ko, supportive po sa akin, tinutulungan nila ako sa pag-aalaga sa anak ko. Kaya kahit mahirap, kailangan daw niyang tiisin ang bigat ng trabaho para makaipon ng pera para sa kanyang panganganak.
Medyo may takot din po. Kaso kung parang natatabon sa isip ko na napapatong talaga, ay hindi ko kailangang iasa to sa asawa ko. Tumigil na rin sa pag-aaral si Annalisa nung siya ay nasa grade 3 pa lang. Pangarap ko din po talaga na makapagtapos ako ng pag-aaral para matulungan ko nga po mama ko at siya mga kapatid ko. Kaso hindi na po talaga kaya ng mama ko kaya mas pinili ko na lang din pong mamasukan dati. Pangarap niya raw sanang maging nurse. Mula nung pagkabata pa po ako, yun na po talaga ang bukang isip ko po talaga na pag ako talaga nakapagtapos, titiisin ko po ang hirap para maabot ko lang po yung pangarap ko. Ang nakababata naman niyang kapatid na si Hillmark, malalim din ang dahilan kung bakit piniling magbanat ng buto sa kagubatan. Para daw ho kami makarami. Kuwan ho talaga niya, ipon ho kami ng pira para makabili kami ng bangka. Ang bangka raw sana ang magiging service ni na Hillmark at ng mga kapatid papasok sa eskwelahan. Pero dahil walang magamit, pansamantalang nahinto sa pag-aaral si Hillmark. Gusto ho niya makapasok uli. Ay, kaya nga sabi ko sa kanya, magtulong-tulong tayo para makabili tayo ng bangka. Matapos ang kalahating araw sa pagbubungkawi, nagdesisyon na ang pamilya na bumaba mula sa gubat para magpahinga. Dahil sa tanya mo na nakailang bungkawi kayo ngayon. 20 po. Okay na yun sa inyo ngayon? Sa isang araw po naman namin nakaka-40 po kami. Ay ngayon na 20 na laang. Bukas, muli silang makikipagsapalaran sa kagubatan para makaipon ng daan-daan pang piraso ng kawayan. Nito lang nakaraang linggo, muli naming binalikan ang pamilya ni na Lucinda. Pansamantala muna silang tumigil sa pagbubungkawi. Hindi na po namin maasikaso rin po yung pagpuputol na mahinga po kasi kami. Kasi tulad po ng mister ko, nagkaroon ng sakit. Yung bahay pa namin, hindi pa mayari-yari. Hindi na po namin makayanan din. Kaya kahit pa unti-unti, gumagawa na lang din po kami ng pamamaraan para yung iba namin pangailangan sa paglalaba man lang ay nakukuha ko. Pero ang malungkot, natuklas ang may sakit sa puso ang kanilang padre de pamilya. Nangahihina po ako tapos nahihilo. Bumabagsak nga po ako kung minsan. Sabi ko, masama na ito, baka hindi na ito ma-resolbahan ko. Ito po yung reseta ko po at saka yung Nakapagpatingin daw sa doktor si Egay pero ni minsan hindi niya raw nabili ang mga gamot na nireseta sa kanya. Talagang napakahirap po. Dahil yung lahat pong bagay na gusto kong makuha namin, mabili. Wala kaming maipambili dahil nga doon sa hindi ako makapagtrabaho. Kasi noon na po yung kinikita niya. Pambili lang ng bigas, wala pang ulam. Kaya mahirap po talaga. Sa ngayon, sa paglalabada na lang ni Lucinda, umaasa ang buong pamilya. Pero sa kabila ng mga problemang dumaan sa kanilang pamilya, may magandang balita na hatid si Gilmark. Nakabalik na siya sa kanyang pag-aaral at nasa grade 4 na siya ngayon. Kaya ako po gusto mag-aral po, gusto ko makapagtaos po. Gusto ko maging teacher po. Maibahagi ko po sa kanila yung natutunan ko po. Nanganak na rin ang kanyang ate na si Annalisa. Sa survey na ginawa ng Social Weather Stations o SWS nito lang December 2024, umabot sa 63% o mahigit 17 million families ang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Ito na raw ang pinakamataas na bilang sa loob ng 21 taon. 11% naman o 3.03 million families ang nagsasabing nasa borderline sila ng pagiging mahirap at hindi mahirap. Habang 26% o 7.18 million families ang nagsabing hindi sila mahirap.
May tuturing na nasa informal sector ang pamilya ni Gary at Egay. Walang kasiguruhan kung magkano ang kikitain nila kada araw. Madalas sila rin ang walang access sa mga credit at training. Kaya kailangan nila ng tulong mula sa gobyerno. Sa datos mula sa Ibon Foundation, sa buong bansa, nasa 20.3 milyon na Pilipino ang nasa informal sector. Mahirap siya, kulang tamang suporta. Kinakailangan din sa pag-address ng mga issues natin sa informal work. Magandang ma-transition sila into the formal economy. Susunod, nito lang Miyerkules, idilapit ng Reporter's Notebook ang pamilya ni Gary at Tukinda sa Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO ng Norsagaray, Bulacan. Nito lang Miyerkules, idilapit ng Reporter's Notebook ang pamilya ni Gary at Tukinda sa Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO ng Norsagaray, Bulacan. Dito ipinaliwanag sa kanila ang mga serbisyong maaari nila makuha gaya ng medical assistance, educational assistance at food assistance. Halimbawa, libreng check-up, libreng gamot, maibibigay po talaga namin yun. Libreng pag-aaral, wala pong problema doon. Pero dahil napag-alamang sa DRT nakarehistro ang pamilya, agad na nakipag-ugnayan ng Norsagaray MSWDO sa DRT. Ang pamilya ni Aldin, umaasa ring makatatanggap ng iba pang tulong mula sa lokal na pamahalaan. Sa akin po sana taga matutulungan po ako. At malano sa kaya malano mga anak kong nag-aaral sa polo. Bangka! Oo. Pag-aaralan din daw ng MSWD office ang iba pang programa na pwedeng maibigay sa parehong pamilya. Si DSWD program po kasi yon, ipapa-verify ko po kung naisama na sila doon, malaki-laki po yung pwede nilang makuha doon. Basta maitawid lang po namin sana yung pang araw-araw lang po namin kailangan. Hindi nagkukulang sa sipag at tiyaga ang pamilyang magkakawayan na aming nakilala. Gumagawa sila ng sariling diskarte, umaasa sa sariling kakayahan para mairaos ang araw-araw. Tulad ng mga bitbit nilang kawayan, simbolo sila ng lakas at katatagan. Pero kahit gaano man kahirap ang kanilang trabaho, gaano man kabigat ang kanilang mga pasan, sadyang hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion. At ito ang Reporter's Notebook.